Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, mga pamamaraan na magamit po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po, natanggap na yung iba, at yung iba papaalis na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, dito po sa may Saudi Arabia at sa ating mga kakayod dyan sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusubaybay, sumusuporta at tumatangkilik po sa ating bawat vlog. Mga kakayod, pag-uusapan lang natin ngayon yung nangyari sa isang Pilipino barista dito po sa bansang Saudi Arabia na umabot na po yung balita sa Pilipinas na hindi po maganda at medyo alarming po para po sa ating lahat ng mga OFW. Dapat pong mapagkukunan ng aral yung nangyari na ganito sa mga magiging OFW na papaalis na para makapagtrabaho po dito sa Saudi Arabia, para magkaroon na po sila ng advance precautionary measures para safety po yung kanilang pagtatrabaho dito sa Saudi Arabia sa loob ng 2 taon. Mga kakayod, identified po ang isang Pilipino barista na si Mr. Jason Calope na nagtatrabaho po dito sa Saudi Arabia na natagpuan po na nakabulagta sa may kalsada malapit po sa kanilang tinitirhang accommodation. Yung pagka-describe po ng balita, duguan po siya, walang malay, may tama at pasa sa ulo at iba't ibang parte ng kanyang katawan, at allegedly po may marks po ng sakal sa kanyang leeg. Kwento ng kasama nitong naturang barista, based sa CCTV na kanilang ni-review, tumalon allegedly yung biktima dahil gusto niyang kumawala doon sa mga tao na nambubugbog sa kanya na hindi pa identified kung ilan, anong lahi, at ano yung cause. If ever ganito yung nagiging senaryo. Based din doon sa statement ng kapatid na nandun sa Pilipinas na na-interview ng 24 oras, na on that situation nawala daw yung wallet at saka cellphone ng biktima. At dagdag na pahayag ng tiyahin na nagsilbi na ring ina ng naturang barista, na wala naman daw nasabi or nabanggit yung si Mr. Jason Calope na merong nagka-interes sa kanyang buhay dito sa Saudi Arabia o merong galit na mga individual na nakasama or nakasalamuha niya dito sa naturang bansa. Sa ngayon mga kakayod, nasa hospital dito sa Saudi Arabia, hindi binanggit kung saang syudad or probinsya dinala yung biktima na OFW na barista. Una, nung pagdating niya sa hospital, brain dead siya, comatose. Pero sa kabutihang palad mga kakayod, na karoon ng operation at nagiging successful naman po. Based naman sa statement ng OWA, base daw doon sa initial report na sinabi ng agency ng biktima sa Pilipinas, na nahulog daw yung naturang barista sa sasakyan habang ito ay tumatakbo. Mga kakayod,
9 years na tayo dito sa ibang bansa, 6 years dito sa Saudi Arabia. Imposible na mangyari yan mga kakayod, kasi lahat ng passenger vehicle dito po sa bansang Saudi Arabia, nakalak talaga yan habang bumabaybay sa mga daanan dito sa iba't ibang lugar ng Saudi Arabia, kasi bawal po na bukas yan. May malaki po yan na kaparusahan at saka penalty po na babayaran. At hindi po talaga kapanipaniwala yung initial report ng OWA na kinuha nila doon sa agency ng biktima sa Pilipinas, na ganun yung senaryo, dahil hindi po talaga yan mangyayari dito sa bansang Saudi Arabia mga kakayod, dahil very strict yung laws nila, lalo na sa transportation. At alam naman po ng mga drivers at mga OFW yung priority ng bawat isa na is-safety habang nagbibiyahe po dito sa Saudi Arabia. Nangako po yung OWA mga kakayod na magbibigay sila ng assistance sa pag-uwi ng biktima kung maging okay na siya, pagbigay ng mga livelihood programs para maibalik sa normal yung kanyang buhay, at continuation po ng kanyang medication habang nagre-recover po siya. Pero under investigation po ito mga kakayod. Nag-aantay pa po yung OWA ng final police report dito po sa bansang Saudi Arabia, at yung outcome po talaga ng speedy investigation para malaman po talaga natin kung ano talaga yung totoong nangyari. Pasalamat na lang tayo ngayon mga kakayod na naoperahan na ang ating isang kabayan. Kung ano man yung mga ipagpalagay na lang natin na damage doon sa kanyang ulo, nakuha na under medical care na siya, at medyo hindi na nakakakaba masyado sa pamilya at saka sa sarili niya yung sitwasyon niya sa ngayon. Lesson mga kakayod, lalo na sa mga papaalis pa dyan sa Pilipinas na magtatrabaho dito sa Saudi Arabia, iwasan talaga yung paglabas sa accommodation kung nakauwi ka na galing sa trabaho or sa day off mo, pag wala ka talagang ibang kasama na Pilipino, lalo na sa gabi, dahil dito talaga mga kakayod, personal experience na kumain lang kami sa labas, 4 pa nga kami mga Pilipino, pag uwi namin binato pa kami ng ice tubig ng mga batang Saudi na dumaan lang kami doon sa kabilang kalsada, at sila yung nandun din sa kabila nagtatawanan, nagbibiruan, bigla na lang kaming binato ng ice tubig. Hindi safe tong bansa na itong mga kakayod, dahil hindi masyadong nakikita yung mga pulis sa lahat ng iskinita dito, at saka malaki yung ulo ng mga lokal dito, dahil kahit mali nila, sila pa rin yung kinakampihan ng batas dito sa bansa nila. Isa pang halimbawa mga kakayod na dapat talaga may kasama ka na Pilipino rin pag punta mo doon sa bata, dahil kahit nakasakay ka lang sa taxi, kung ikaw lang mag-isa, may posibilidad pang manyakin ka ng karamihan ng mga Pakistani na driver. Kaya sa nangyari na nabugbog, nasakal, nakomatos pa yung ating isang kakayod na barista na nagtatrabaho lang ng maayos dito sa Saudi Arabia, buti na lang little by little nakarecover na siya. Sana idoble pa natin yung ating pag-iingat dito ng mga OFW dito sa Saudi, dahil
iba na talaga ang panahon ngayon, iba na ang Saudi ngayon kaysa noon. At sa mga baguhan po na mga OFW na magtatrabaho pa dito sa Saudi, pag-isipan nyo tong nangyari na to. Yung napanood nyo sa ating vlog ngayon, huwag nyong baliwalain at gawan nyo ng mga paunang pagprotekta ng mga pamamaraan para po maging safe kayo dito. Alam nyo na kung ano yung mga gagawin nyo, lalo na pag kailangan talaga kayong lumabas at meron na kayong idea na maging safety yung pagtatrabaho nyo dito sa loob ng 2 taon. Ipagdasal natin lahat mga OFW na nandito sa Saudi Arabia, na mga OFW sa buong mundo, mga Pilipino, sa mga nakapanood ngayon, yung madalian at saka magagandang kondisyon at pagaling po ng ating mga kakayod na mga biktima po ng mga hindi magandang pangyayari, lalo na po si Sir Jason Calope na isang barista po dito sa Saudi Arabia. Mga kakayod, kung may maidagdag ka, may masabi, may mai-advise para sa mga baguhan na papunta pa lang at saka magtatrabaho dito sa Saudi Arabia, please comment po sa baba para ma-recognize po natin kayo at makatulong po tayo, lalo na po sa mga baguhang magiging OFW na magtatrabaho pa po dito sa Saudi Arabia. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel at para po lagi kang nauuna sa mga bagong videos na i-upload natin. Mga kakayod, sa part po ng Philippine government sa nangyari na ganito, wake up call po sa Philippine Embassy sa Polo na nakabase po dito sa Saudi Arabia na magkaroon ng mga paulit-ulit na paalala sa bawat OFW na nandito sa Saudi na kailangan mag-ingat sa sarili, magpakatino at dapat din mag-coordinate yung Philippine Embassy, Polo, OWA sa local police dito or sa kanilang ibang mga counterparts dito sa Saudi Arabia para po mapangalagaan yung kaligtasan at saka pagtatrabaho po ng bawat isang OFW na nagtatrabaho lang ng patas at malinis para po sa pangarap sa pamilya doon sa Pilipinas. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay dapat ikaw yung unang mag-safety sa sarili mo dahil ikaw yung unang maapektuhan, ikaw yung unang malagay sa alanganin at pwedeng maging biktima. At dapat lagi mong iisipin na nandito ka magtrabaho, siguraduhin ang iyong kaligtasan para matupad ang iyong pangarap para sa sarili at para sa pamilya sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kakayod, mag-iingat po tayong lahat. God bless us all. Maraming salamat po.